Sinampahan ng reklamong murder si Catanduanes Governor Joseph Cua, isang pulis at dalawang iba pa kaugnay ng pamamaslang sa publisher ng isang pahayagan na si Larry Ke. Binaril sa ulo si Ke noong nakaraang taon matapos niyang batikusin sa kanyang column ang ilang lokal na opisyal sa Catanduanes. Dahil sa mga ganitong insidente, kabilang pa rin ang Pilipinas sa listahan ng mga bansang pinakapeligroso para sa mga journalist, batay sa pinakabagong Press Freedom Index. May report si Oscar Oida. Disyembre noong nakaraang taon, binaril ng riding in tandem sa labas ng kanyang opisina si Larry Ke, ang bago noong publisher ng pahayagang Catanduanes News Now. Kasunod ng paglabas ng kanyang column kung saan binatikos niya ang mga lokal na opisyalis sa Catanduanes. Matapos madiskubre sa probinsya ang Shabu Laboratory na sinasabing pinakamalaki sa bansa. Ang itinurong na sa likod ng krimen, si Catanduanes Governor Joseph Cua at isang nagangalang Prince Lim Subyon. Pinapatunayan lang ni Larry Ke na yung unang banta na mayroong ipapatumba ako. Si Larry Ke pa yung nagsalita sa akin, siya pa yung nauna. Kaya linakasan ko na rin loob ko na makausap siya at magkaroon ng conversation kay Tacorda hanggang sa nai-reveal niya yung sinasabing nag-utos. Yung politician yung binabanggit sa sa dyaryo, sa aming pag-uusap at sa text messages, governor ang binabanggit niya sa akin. Ayon sa kaibigan ni Ke na si Marlon Suplig, hiningan siya ng pera ng isang pulis sa Catanduanes na si PO1 Vince Tacorda. 30,000 pesos kapalit daw ng impormasyon. Si Tacorda, intel to, well-trained ito. Sabihin mo, Vince, yung totoo. Sinampahan na ng reklamong murder sina Governor Cua, Prince Lim Subyon, PO1 Tacorda at isa pa umunong kasabwat. Haharap din sa reklamong extortion si Tacorda at dalawang iba pa. Tumanggi magpaunlak ng interview sa media si Governor Cua. Sinusubukan naman ng GMA News na kunan ng pahayag ang iba pang inireklamo. Batay sa pinakabagong World Press Freedom Index, number 127 ang Pilipinas mula sa listahan ng mga bansa pagdating sa kalayaan sa pamamahayag. Bumuti ang ranking ng ating bansa na pang 138 noong nakaraang taon. Gayunman, ayon sa media watchdog na Reporters Without Border, kabilang pa rin ang Pilipinas sa pinakapeligrosong bansa para sa mga journalist. May tuturing man daw na malaya ang media dito sa bansa. Nakakaalarma di umano ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na anilay nag-uudyok ng karahasan laban sa mga mamahayag. Wala pang bagong pahayag ang Malacanang kaugnay nito. Oscar Oida, GMA News.